Magandang hapon po. Kalunos-lunos ang sinapit ng bagong silang na kambal sa Cotabato. Iniwan po sila sa bakanteng lote at natagpuang parehong wala ng buhay. Patuloy na hinahanap ang ina ng mga sanggol. Mga kapuso, sensitibo po ang balitang ito. Sa pagtutok ni Katrina Son. Magkatabi sa kumot ng matagpuan ang mga bagong silang na kambal na ito. Ayon sa pulisya, isang residenteng maagang gumising para mag-igib sa poso ang nakakita sa mga sanggol sa bakanteng lote kaninang umaga sa Purok Bamboo, Sitio Malabuaya, Cabacan, Cotabato. Naobserbahan po namin, ma'am, yung sanggol is parang, ma'am, stillborn pa kasi hindi pa siya talaga 9 months na pinanganak. I think we presume na yung bata is a product of miscarriage. That is why the parents or the mother unfortunately is inabandon na lang doon sa particular na lugar. At sa observation po ng taga-medical team is hindi pa siya umabot talaga doon sa 9-month period. Dinala pa raw ng mga otoridad sa ospital ang mga sanggol, pero idiniklara silang wala ng buhay. Agad daw nag-ikot ang mga pulis sa komunidad, maging sa mga kalapit na ospital at barangay para alamin kung taga saan ang ina o sino mang nag-iwan sa kambal na sanggol. Pinuntahan namin kagad yung barangay, tinignan namin ng record ng health center ng barangay kung mayroong doong mga buntis na during nagpa-prenatal po na may tulad po doon sa date ng sanggol. Sa ngayon, wala pa rin daw lead ang pulisya sa pagkakakilanlan ng ina ng mga sanggol na maharap sa reklamong infanticide. Patuloy ang investigasyon. Hinala namin baka tinapon lang rin po yung sanggol doon sa area. Yung lugar na yun is boundary po yun ng North Cotabato Province at saka Bamboo Region. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Nilamon ng apoy ang malaking bahagi ng Happy Land sa Tondo, Maynila kagabi. 3 ang sugatan at nasa 1,000 residente ang naapektuhan. Nasa 1.2 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Nakatutok si EJ Gomez. Nagliwanag at nabalot na makapal na usok, takot at lungkot ang Happy Land sa Barangay 105 Tondo, Maynila dahil sa sunog pasado alas 8 kagabi. Sumasabog na. Mabilis na kumalat ang sunog na umabot sa Task Force Bravo. Light material po yung ating mga bahay and then yung iba po dyan is junk shop. So mabilis po siya na kumalat yung apoy. Ang mga bombero umakyat sa mga bubong para magbuga ng tubig sa nagngangalit na apoy. Pahirapan para sa mga apektadong residente ang paglikas dahil sa masisikip na eskinita sa lugar. Gaya na lang ng magkapatid na senior citizens na ito. Nauumpog ang ulo. Kasi nga nag-aagawan sa daan wala kaming magawa. Talagang buhay ang amin nililigtas. Inilikas din ang mga LPG na ito para di madamay sa sunog. Ang uploader na ito wala nang nagawa kundi ang magdasal. Lord, lakas ng apoy. Lord, panalangin po namin, Ama. Mahirap kay pangalawang sunog na namin dito sa Happy Land. Nung unang sunog, sobrang hirap din. Matagal kami nakabangon. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa pagkuha ng mga pwedeng maisalba o maibentang mga gamit mula sa mga natupok nilang bahay. Mahirap po talaga, as in. Lalo na po, syempre may mga walang trabaho. Sa gitna ng trahedya, ang volunteer fire truck na ito binato umano ng bato kaya't nabasag ang salamin. Hindi pa tukoy kung sino ang salarin. Tinutukoy pa ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pinagmula ng sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras.